Pinangalanan na ng PAGCOR sa ginawang Senate hearing ang dating cabinet official na konektado umano sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Naniniwala naman ng isang senador na ang mga sangkot noon sa kontrobersyal na Farmally ay konektado rin sa issue ng mga Pogo. Iyan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Pinatawag siya ng Senado matapos niyang sabihin nung nakarang linggo na may dating cabinet secretary na naglobby para sa ilang Pogo companies. Kwento ni Tenco, nakipagpulong sa kanya si dating Secretary Harry Roque noong July 2023. Kasama si Cassandra Leong na representative ng Pogo Company na Lucky South 99. Reklamo daw ni Ong ang paniningil sa kanila ng PAGCOR ng utang na umaabot sa $500,000. Paliwanag daw ni Ong, wala silang utang dahil nagbabayad sila sa PAGCOR sa pamamagitan ng isang Dennis Cunanan. Kaso, naloko daw sila ni Cunanan at di pala binabayad ang pera nila sa PAGCOR. Noong panahong iyon, may lisensya sa PAGCOR ang Lucky South 99 pero kalaunay ni raid sa Porac, Pampanga. Sabi ni Tenco, wala naman siyang naramdamang pamimressure mula kay Roque. Sinamahan lang daw ni Roque ang kanyang kliyente na si Ong. Wala namang hindi siya nagsabi na dapat bigyan nyo ng permit, walang ganung demand. As for me, ma'am, wala po talaga. Lagi lang po siyang please or thank you, ganun lang naman po. Sa akin din po, ganun, Yes, Senator Binay. Hindi po siya naman namamwersa, nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Matapos ang meeting, ilang beses pa raw nag-follow up si Roque kay Attorney Jessa Fernandez para sa renewal ng lisensya ng Lucky South. Pero kalaunan, hindi na sila binigyan ng lisensya ng PAGCOR. Nagpresenta naman ng organizational chart ng Lucky South si Senator Hontiveros. Dito nakalagay ang pangalan ni Harry Roque na head umano ng legal department ng kumpanya. Bagay na kinumpirma rin ni Tenco dahil ito rin umano ang sinumite ng Lucky South sa reapplication nila ng lisensya. Sa isang Facebook Live naman, kinumpirma ni Roque na nakipagpulong nga siya kay Tenco noong July 2023 at sinamahan si Ong. Pero giit niya, pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Mariinding itinanggi ni Roque na legal counsel siya ng Lucky South 99. Hindi raw niya alam kung bakit nakalagay ang pangalan niya sa organizational chart ng kumpanya. Para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Bago natapos ang pagdinig, nasabon din ang mayor ng Porac, Pampanga. Bago pa raw kasi ni-raid ang Pogo Hub doon, matagal nang sinabihan ng LGU tungkol sa illegal na mga aktibidad sa naturang compound. Tanong ng mga senador, bakit hindi umaksyon si mayor? Hindi po nakarating sa akin yung sulat. Kung nakarating lamang po sa akin, di po namin na-actionan yan. Ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala nyong dokumento sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification. Lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. Bukod sa Porac Pogo Hub, ibinunyag din ni Senator Hontiveros sa pagdinig ang isa namang dokumentong nakita sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Konektado raw ito sa Pogo service provider na Brick Hearts na may 4 na incorporator na taga Davao. Isa raw sa 4 na incorporators ang nagngangalang Gerald Cruz na nabistong empleyado rin sa kumpanya ng dating Presidential Economic Advisor ng Administrasyong Duterte na si Michael Yang. Matatandaang nadawit si Yang sa issue ng Farmally. Mukhang Farmally group ito, same cast of characters. Kaya napakahalagang we get to the root of it dahil mukhang itong grupong ito, itong Farmally group, ay posibleng nandun nga sa roots ng problema natin sa Pogo. Tingnan natin saan tayo dadali ng ebidensya kung this time around makokonekta yung dotted lines hanggang kay Duterte.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.